Mapagpalang araw mga ka-survivor. Nung gabi nga po mga ka-survivor, yung anak ko nga po ay hinika. Pinausukan ko lang po siya niyan kasi nga po para po mabawasan po yung hingal niya. Kaso po mga ka-survivor, hindi po talaga siya nababawasan. Ang ginawa ko po mga ka-survivor, hiniga ko po dyan sa hitimpat ko kasi pwede naman po yan. Mainit po siya pero hindi po yan nakakapaso para po maginawa po yun sa katawan. Hindi po siya mga ka-survivor yung di ba po tayo pag inihilot or na babad po sa mainit, hindi po tayo pwedeng mabasa. Dyan po pwede po wala po siyang pasma mga ka-survivor. Kaya tiwala po ako dyan dahil po dyan po gumaling yung anak ko nung nagkasakit po siya. Nanghiram po ako niyan sa isa po namin na kasamahan na nagkaroon po ng ganyan kasi wala pa po ako ng mga ka-survivor. Kaya po talaga sinikap ko po na magkaroon po niyan mga ka-survivor kasi po nung hinika po yung anak ko po noon tapos may hindi po siya magandang nararamdaman sa katawan niya mga ka-survivor. Diyan kulang po talaga siya sinalang at naging okay na po mga ka-survivor. Kaya malaki po talaga yung paniniwala ko dyan mga ka-survivor kasi dati po pag hinihika po na ganyan ng anak ko po, sinasalang ko po dyan mga ka-survivor yung anak ko po. Dati po mga ka-survivor, alam nyo po, pagka nagpapa-hospital po kami, mahina po yung 4,000 po na nagagastos po namin para po sa anak namin na yan. Pero nung nagkaroon po ako niyan ng hitimpad mga ka-survivor, hindi na po kami gumagastos ng ganong kalaki. Napakalaking tulong po sa akin yan mga ka-survivor kasi hindi ko na po pinapainom ng antibiotic ang anak ko po. Isang araw lang po, inaantay po namin na magiging okay na po siya kinabukasan nga po mga ka-survivor. Kahit na medyo wala pa po akong ganong tulong, hindi ko na nga rin po pinapasok yung bunso ko po mga ka-survivor para makapagpahinga po siya. Ginaya ko nga po itong panganay ko po mga ka-survivor. Kahit malaki na po yung anak ko na yan mga ka-survivor, gusto ko pa rin po na maramdaman po nila na inaasikaso ko pa din po sila. Nandun pa rin po ako para sa kanila mga ka-survivor. Sinasama ko rin po yan mga ka-survivor talaga sa pagsamba po kasi gusto ko po na tunay na nilang makilala ang Panginoon mga ka-survivor. Gusto ko po na lumaki po sila na alam po nila yung totoo sa pagkilala po sa Panginoon mga ka-survivor. Wala pa po akong ganang tulog niyan mga ka-survivor kasi nga po iniisip ko nga po yung anak ko, pinabantayan ko nga po magdamag po kasi hindi po nawawala yung hika niya po nung pagkausok nga po. Kala ko po magiging okay na po siya, pero ang ginawa ko po mga ka-survivor, sinalang ko lang po sa hitimpat ko mga ka-survivor. Doon po siya natulog, magdamag po yun. Mia nga po mga ka-survivor, nung pagkatulog ko po ng ilang oras po mga ka-survivor ay binalatan ko nga po yung suha po na ibinigay po sa akin mga ka-survivor. May nagbibigay po kasi sa akin mga ka-survivor, yung ninong po namin sa kasal po mga ka-survivor. Salamat po ninong, binibigay niya lang po yan ng libre sa akin. Ayun po yung kinakain ko. Tapos yung iba naman po binibigay ko po sa kapitbahay po namin. Ninang ko po sa kasal din na stroke po kasi para maganda daw po yan para po sa amin mga ka-survivor. Simula po nung na-stroke ako mga ka-survivor, marami na po talaga nagbago sa akin. Lalo na po yung sa pagkain ko po mga ka-survivor. May oras po talaga na wala po talaga kaming pambili ng ulam mga ka-survivor. Dahil nga po hindi rin po makakapagsuporta po sa pagkain ko po dahil wala naman po hanap buhay mga ka-survivor na maayos po. Ay ako na po yung gumagawa po ng paraan po para makakain pa rin po ako ng malusog na pagkain po. Ang ginagawa ko po pag yung may mga nakita po kung mga gulay-gulay na sa gilid lang or sa mga tabi-tabi po ng makakilala ko po ay humihingi ko lang po mga ka-survivor. Tapos po ayun po yung nilalaga ko po, tinitimpla ng konti, sinasabaywan po. Tapos po ayun po yung kinakain ko mga ka-survivor. Okay na po ako doon mga ka-survivor.
Salamat talaga sa Panginoon mga ka-survivor sa kontento na ng buhay na ibinigay niya po sa akin mga ka-survivor, na hindi man po ganun ka iki po yung pinapangarap ko pa talagang buhay mga ka-survivor, pero natutunan ko po na tanggapin po yun ng maayos mga ka-survivor. Nakakaraos po kami sa araw-araw. Salamat po sa Panginoon mga ka-survivor sa ibinigay niya pong kontentuhan sa aking buhay po mga ka-survivor. Pagkatapos ko nga pong balatan mga ka-survivor yung isang suha po, ay binalatan ko na po at pinagsama-sama ko po sa isang mangkok po mga ka-survivor para po makain ko po. At ito nga po mga ka-survivor, nagpapahinga nga po kami ng anak ko po mga ka-survivor sa loob po ng kwarto. Pag napagod po ako mga ka-survivor, pag nakaramdaman po ako ng pamalalata, ay nahihiga po ako mga ka-survivor. Ito nga po, maghahapunan na po niya mga ka-survivor. Bumili po yung asawa ko mga ka-survivor ng manok po. Ang sabi ko po mga ka-survivor, ititinola na lang po namin. Gusto ko po ako mga ka-survivor ang nagluluto po, kasi po pag mga ganyan po mga ka-survivor, yung asawa ko po marami po talaga siya maglagay ng mantika po mga ka-survivor. Konti lang po kasi mga ka-survivor ang nilalagay ko mantika. At kasi po ang manok po ay nagmamantika na po talaga siya. Tapos po pag nag-uugas po ako mga ka-survivor ng manok po, tinatanggal ko po yung mga dugo-dugo po. Tapos po nilalamas ko po siya sa asin po mga ka-survivor. Saka ko po siya ugasan po mga ka-survivor. At ito nga po, nilahukan ko po yan ng sayote. Tapos po may malunggay po ako na naitabi po dyan yan sa rep po namin. Yun po yung nilahok ko po mga ka-survivor. Pag nagtitinola nga po ako mga ka-survivor ng manok po mga ka-survivor, ginigisa ko pong maigi po mga ka-survivor po yung manok po, saka ko po lang po siya sasabawan po mga ka-survivor. Inaantay ko lang po mga ka-survivor na kumulo, saka ko po ihuhulog po mga ka-survivor yung malunggay po mga ka-survivor. Iba-iba naman po mga ka-survivor yung version po natin na pagluluto. Ang pagluluto ko po kasi po ng tinola po mga ka-survivor ay ganito po. Pagkahulog ko nga po mga ka-survivor ng dahon po ng malunggay dyan, pakukuluin ko lang po yan ng mga ilang minuto po mga ka-survivor. Saka po papatayin po yung apoy po mga ka-survivor. Hindi nga pala ako mga ka-survivor gano'ng naglalagay po ng asin diyan, kasi gusto ko na asawa ko palagyan po ng patis mga ka-survivor pag ginisa po. Then after nga po maluto po yung mga ka-survivor, kumain na po kami tatlo ng asawa ko, pati yung isa ko pong anak. Yung isa ko pong anak kasi nakatulog po, hindi pa po gising, kaya nauna na po kami kumain mga ka-survivor. Salamat po sa Panginoon sa blessing na lagi niya pong pinagkakaloob po sa amin mga ka-survivor. Tapos maya naman po ay tinulungan ko po magtalop yung biyanan ko po para po sa panlaw niya po sa paninda niya po mga ka-survivor. Medyo gabi na nga po niyan mga ka-survivor, para hindi rin po siya matagalan po sa paghihiwa po mga ka-survivor, kasi marami-rami din po yung hihiwain niya mga ka-survivor. Ito nga po yung anak ko, habang nagtatalop nga po ako ng gulay mga ka-survivor, ay kinukulit po niya talaga ako mga ka-survivor, kasi nga po gusto niya kuhanin yung cellphone ko. At habang ako nga po yung nagtatalok niya ng mga gulay po mga ka-survivor, ay naisip ko po kung saan ko po ikukuha yung mama ko po para po dun sa pagpapa-opera ng mata niya po, kasi sharing po kami magkakapatid mga ka-survivor. Gusto ko rin po makatulong sa kanya ng kaunti mga ka-survivor. Iniisip ko rin po yung kung yung kikitain ko po sa PLDT po mga ka-survivor bilang agent po, ay sana po mayroon po magpakapit ng internet po para po makapagbigay po ako sa mama ko po mga ka-survivor. Alam ko po si Lord po ang bahala po sa akin mga ka-survivor. Nagtitiwala po ako sa kanya mga ka-survivor. Ayun lamang po mga ka-survivor. Salamat po sa panonood. God bless.